Good morning. Gusto ko lang sana iparating sa bayo kong si Valentin Igan. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa pambubog sa kapatid ko. Hindi ka pa nakontento. Hinampas mo pa ng bato. At nagkaroon ng lamat ng utak. Doon ko na laman nung makapagsumbong sa akin ng aking kapatid nung magkapagsalita. Dahil medyo gumaling-galing ngayon eh. Dahil pinasitis ka ng mga anak. Yun nga, sabi ng doktor, namamagang utak. Yun na yung tama ng bato. Sana makonsensya ka ng tao ka. At malapit-lapit ka lang sa akin, pinakulong ka na. Pinakulong na kita. Demonyo ka eh. Wala kang konsensya. Kung sana tayong magtagpo ng landas dahil anong ginawa mo sa kapatid ko, paparamdam ko sa'yo. Tangina mo. Dito kayo nakatira sa Antipolo. Nagtaka ako bakit may mga pasa ang kapatid ko. Ang sagot lang ng kapatid ko, pinagtakpang ka lang, nauuntog sa tricycle. Yung bandang huli nalaman ko pala, bugbog ang pinaggagawa mo sa kanya. Nakasumbong yung anak eh, maliit mong anak. Kaya pinagsabihan kita, paiyak-iyak ka pa, akala ko nagbago ka na. Anong ginawa mo? Inuwi mo sa probinsya ang kapatid ko. Doon nung pinapatuloy yung pambubugbog. Ngayon namatay na dahil sa pambubugbog mo. Sana multuhin ka. Pinatay mo kapatid ko, hayop ka. Demonyo. May mga anak rin, malalaki na. Hindi nila man lang pinakasama yung nanay nila para makaligtas sa pambubugbog ng tatay ninyo. Tangina nyo, kayong mga anak wala ay kwenta. Sino ba ang nag-aruga sa inyo maliit pa? Kundi nanay nyo. Tatay nyo pinagpapalo kayo. Yun ang tagapagtanggol sa inyo, yung nanay nyo. Hindi nyo man lang maipagtanggol. Mga wala kayong kwentang anak. Wala kayo akong sisihin kundi kayo mga anak. Hindi nyo ang laki-laki nyo, ang lalaki-laki nyo. Hindi nyo man lang pinagtanggol yung nanay nyo. Yun lang. Huwag lang makita ang tatay nyo sa akin. Huwag lang magpakita. Paparamdam ko yung mga ginagawa niya sa kapatid ko. Masaya na kayo. Namatay na yung ang kapatid ko.